Fasting o pag-aayuno, yan po ang topic ko dito sa video na ito. Maganda po itong topic kasi nasa Quaresma, Lent po tayo. As we know, Quaresma or Lent is the 40-day preparation for Holy Week or Easter. Seryoso po ito na tiyempo, na season para sa ating mga Katoliko. At sa Quaresma, meron po tayong tinatawag na 3 pillars of Lent. Isa nga dyan po ang pag-aayuno. Una dyan, of course, is prayer, fasting, pag-aayuno, and then almsgiving. So ngayon, pag-uusapan natin ang pag-aayuno. Ano po ang fasting? Bakit importante ang fasting, lalong-lalo na ngayong Quaresma? Sino ang dapat mga Katoliko na magfa-fasting? Kailan at paano gagawin ang fasting? Ano ang advantages, spiritual and physical ng fasting? Ano ang fasting sa Biblia? Ang dami pong tanong. And mga kapatid, pag Katoliko ka, dapat maintindihan mo po ito kasi isa po ito sa importante na dapat gawin ng isang Katoliko ngayong Lent nga. Kaya pag hindi mo po naiintindihan etong pag-aayuno na ito, paano mo po gagawin? How can you practice something that you do not know? So kailangan natin maintindihan. So unang-unang tanong dyan ay, ano kasi ang pag-aayuno, fasting? Of course, we need to read our canon law. Meron po tayong batas dito na nagsasabi kung ano ang fasting. Sabi ko dyan, when fasting, a person is permitted to eat 1 full meal as well as 2 smaller meals that together are not equal to a full meal. I-explain po natin ito kasi marami pong hindi nakakaintindi kung ano ang pag-aayuno. In the Catholic Church nowadays, ngayon hindi yung traditional na way of fasting. Ngayon, ang fasting po ay 1 full meal. Kakain ka, kompleto yon. Pero yung 2 other meals, pipili ka kung saan, breakfast ba, lunch, o dinner mo kakainin yung full meal mo. Tapos yung 2 other meals dyan ay incomplete o smaller meals ang tawag. Pag i-combine mo daw yung dalawa na yan na meal, hindi siya equal sa full meal. For example, ang ginagawa ng iba ay tinapay lang sa katubig or biscuit lang sa katubig, ganun po. So ganun pala ang fasting. 1 full meal and 2 smaller meals. Pag inad mo yung 2 smaller meals na yan, they should not be equal to 1 meal. Sino ang dapat na mag-fasting? Sabi dito sa canon law, yung mga ages 18. So pag nagka-18 ka na hanggang 59, pag nag-60 ka na, optional na sa'yo. So below 18 and above 60, optional sa kanila ang fasting. Fasting is accompanied by abstinence. Kasi walang silbi na nag-fasting ka, hindi ka kumain, pero ang kinain mo man naman ay yung mga masasarap. Kaya dapat fasting and abstinence should go together. Ang abstinence ay yung bawal po kumain ng karne. Literally, bawal ang karne. Pero pag gusto mo talaga na mas spiritual, mas malalim yung pag-observe mo ng fasting and abstinence, huwag mong kainin yung mga paborito mo na kinakain. That is the essence, that is the spiritual meaning of this abstinence. Tulad ako, ngayong Lent, wala akong karne na kakainin, walang kanin na kakainin, at hindi ako magkakape kasi gusto kong disiplinahin ang aking sarili, ang aking katawan, alang-alang sa kaluluwa ko. Yun po ang mas malalim na ibig sabihin ng fasting at bakit kinukumbine dyan ang abstinence. Ang abstinence naman ay dapat pag naka 14 years old ka na and above, dapat mong gawin yung abstinence na yan. Sa canon law po natin yan. Now, brothers and sisters, advice. If possible, the fast on Good Friday is to continue until the Easter Vigil on Holy Saturday night as the Paschal fast to honor the suffering and death of the Lord Jesus and to prepare ourselves to share more fully and to celebrate more readily His resurrection. So ito po yung suggestion. Yung fast na yan ng Good Friday ay sana tuloy-tuloy hanggang Easter Vigil kung kaya po natin. Kasi in 1 year, 2 times tayo na dapat mag-fasting and abstinence. Ash Wednesday and Good Friday. At ito nga po yung suggestion, pag sana Good Friday, i-extend natin yung pag-fasting natin hanggang Easter Vigil, kung pwede lang. At
advice din po, all throughout Friday sana ng Lent, Kwaresma, sana po mag-abstinence tayo. Bawal kumain ng karne. Sa ngayon pwede, pero if you want to be really spiritual, sana po gawin natin yon. So yon, ang fasting and abstinence, yung meaning at kung sino yung dapat gagawa niyan. Ngayon naman, let us try to deepen. Bakit tayo magfa-fasting? What is the reason? What is the spiritual benefit? Una po dyan na babasahin natin ay yung sinabi o tinuro ni St. Augustine. Ganito po yung sabi niya. Isa sa mga quotations from St. Augustine para po maintindihan natin gaano kaimportante ang fasting. Sabi niya, to the extent that your health allows it, subdue your flesh by fasting and abstinence from food and drink. So ang purpose, ang rason, ayon kay San Agustin, bakit po tayo mag-aayuno ay para labanan ang ating katawan, ang ating flesh. Ang ating flesh kasi ay source na ng temptation, kaya disiplinahin yan. Balansehin ang ating spiritual at ang ating material life, yung physical life. So etong katawan natin, disiplinahin, huwag ibigay yung mga gustong-gusto niyan para yung espiritu naman natin ang, in a way, pakakainin natin. So yun po si St. Augustine. Another quotation from St. Augustine tungkol po sa kabutihan o magandang resulta ng fasting. Sabi niya, fasting cleanses the soul. So ang pag-aayuno, nililinis niyan ang ating kaluluwa. It raises the mind. Maganda po ito. Fasting, pag-aayuno, raises the mind. Subjects one's flesh to the spirit. Parang ginagawa mo na etong flesh mo, katawan mo, mas mababa kaysa kaluluwa sa espiritu mo. Yun ang fasting. Renders the heart contrite and humble. So ang puso natin, pag dinidisiplinan natin ang ating katawan, nagiging remorseful, nagsisisi ang puso natin at nagkakaroon tayo ng kababaang loob. Scatters the clouds of concupiscence. So ang pag-aayuno, yung mga temptasyon natin, yung mga weaknesses natin, yung mga addictions natin, na didisiplina yan, na kokontrol yan. So yun ang magandang dulot, bunga, effect ng pag-aayuno. Fasting also quenches the fire of lust. So ito po, hindi lang si St. Augustine ang nagsasabi dito. Sabi niya, fasting quenches the fire of lust. Alam niyo po mga kapatid, sa mga nagfa-fasting, pag stricto sila, talagang yung katawan nila ay nalilesen yung energy. So kung wala ka ng energy para sa mga lustful things na yan, so nadidisiplina mo, nakokontrol mo yung urge mo, for example, na manood ng pornography or gumawa o mag-isip ng kung ano-ano dyan na malaswa. Fasting also kindles the true light of chastity. So ito naman, maganda kasi ang isang epekto, according to St. Augustine, ng pagfa-fasting, talagang na-enhance yung chastity sa atin. Natutulungan talaga ang ating kaluluwa, nagiging malinis tayo pag dinidisiplina natin etong ating katawan sa pamamagitan ng hindi natin pagkain sa mga gusto natin pagkain at paglilimita sa mga kinakain po natin. That is the more spiritual, mas maganda na explanation kung ano ang dulot, kung ano ang purpose ng fasting. So ang fasting, binabalanse ang ating buhay. Yung spiritual life mo, sa material life mo, nababalanse. Kasi kung minsan, ang taas-taas na nung physical life mo, pinagbibigyan mo palagi yung katawan mo, kaya pagdating sa pleasure, ang dami-dami dyan, bumababa yung spiritual life mo. Pero ngayong Kwaresma, baliktarin po natin yun. Pataasin natin yung spiritual level natin, pababain natin yung desires of the flesh na sinasabi, yung mga addictions natin, yung mga urges natin, pababain natin para mabalanse, para aangat naman si spirit natin. In the Bible, may mga mababasa po tayo na purpose o rason bakit ang mga tao ay nagfa-fasting. Remember, yesterday, the first Sunday of Lent, ang ating gospel reading po ay Mark 1:12-13. Every year po yan, pag week 1 or first Sunday of Lent, ang binabasa po palagi ay yung 40-day fasting and prayer ni Jesus in the desert. Tapos,
tinempt siya ni Satan ng evil. So dito makikita natin na kaya nag-fasting si Jesus ay para labanan yung kanyang temptasyon. So dito natin makikita na ang purpose sa Biblia ng pag-aayuno ay para labanan ang temptasyon. Kaya sa ngayon, yan din po ang isang magandang purpose. Tularan natin si Jesus. Nilabanan niya si Satan. Nilabanan niya ang temptasyon sa pamamagitan ng fasting. Prayer and fasting. He accompanied his prayer through fasting, kaya malakas siya. Also in Matthew 17:14-21, dito po natin makikita na pag kinumbine mo po ang prayer and fasting, very powerful po yan. Ito po yung kwento na yung mga disipulo ni Jesus nagtatanong sa kanya, bakit hindi nila mapaalis yung demonyo? Tapos sabi ni Jesus, yung mga ganyan kasi na demonyo, kailangang mapaalis through prayer and fasting. Pagdarasal na may kasamang pag-aayuno. So ang pagdarasal, pag sinamahan ng pag-aayuno, very powerful po yan. Kaya pag may temptasyon ka na gusto mong labanan, magdasal ka, pero at the same time, mag-ayuno ka, mag-fasting ka. Luke chapter 2 verse 37. Dito din natin mababasa o makikita na ang pag-aayuno, pag sinama sa dasal, ay isa ding klase ng pag-worship kay God. Then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and prayer. So etong widow, nag-worship siya kay God, Yahweh, by fasting and praying day and night. So dito natin makikita na ang pag-worship natin, if we accompany that with fasting, mas maganda din siya. Ang pag-aayuno din po ay isang paraan ng paglalaganap ng Ebanghelyo. A way for us, a way for people to prepare themselves to proclaim the gospel. Remember that Jesus himself, kaya siya nag-ayuno at nagdasal doon sa disyerto, ay para pagkatapos nun ay lalabas siya at ipalaganap ang Ebanghelyo. In Acts chapter 13 verses 2-3, exactly ito po ang mababasa natin. Sabi po doon, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barabbas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. So they prayed and fasted para sa ikabubuti ng misyon ni na San Pablo at Barnabas. So pray over na sila after they fasted. So maganda ito, pag may misyon ka, mag-fasting ka. Ganito po ang ginagawa namin kung meron nagpapatulong, magpapadeliverance. Medyo delikado po yon, seryoso po na labanan yon. Kaya we pray and fast the day before na pupunta kami. So yan po ang isang magandang purpose ng fasting. To empower us for a mission. Fasting empowers us to do a special mission tulad ng ginawa sa Acts 13, 2-3.